Pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino, ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Wala na akong trabaho, wala. Itong basura. Kinatutuwaan, nirirespeto. Kasi pinakialaman mo eh. Alam mo bang inuutos Kilala sa samut-saring karakter sa pelikula at telebisyon. The one and the only king of comedy, Dolphy. Siya ang nag-iisang hari ng comedy. Sino nga ba si Dolphy sa kanyang mga tagahanga? Tao sa tao ang tuloy niya sa'yo. Nagbibigay siya, kaya tumatanggap din siya ng respeto. Paano siya naging hari? His greatness in acting, his lahat, including his sports. Malapit na nga ba siya bumaba sa trono? I always tell him he's gonna outlive everyone. Sa higit-6 na dekadang paglabas niya sa pelikula at telebisyon, ilang henerasyon ng Pinoy ang lumaking nagkakandaiyak sa pagtawa, basta si Dolphy ang umeeksena. Ngayong gabi, uungkatin ng Pro Profiles ang makulay at madramang buhay ng King of Comedy. Ang sikreto ng kanyang tagumpay sa showbiz, ang kalbaryo niya sa buhay, at ang mga pinagpiestahang kwento ng kanyang mga pag-ibig. Bakit mo nagawa yun? Saan kayo nagkamali? Nagsisisi ka ba? Paano ko kayo manligaw? Wala ko, tingin lang. Madalas tingin lang. Saan nagkakaroon? Paano ka Naka-apekto ba yun sa mga breakup niyo? Lahat ng breaking up is deep. Mga kapamilya, mga kababayan, the one and only, the King of Comedy, Dolphy. Dito, Dolphy! Pero kanina maganda eh. Kala ko sige ka red riding hood. Nito lamang Sabado, sinalubong ni Dolphy ang 81st birthday niya. Mahina na ang katawan, pero nandoon pa rin ang kislap ng kanyang mga mata at sigla para mang-aliw. Wala pa lahat ng mga celebrities ngayon, nandun na kayo. Sabi ko nga pag-artista, ang pinakamahirap yung mapasok ka sa inner circle ng artista. Maging artista, mahirap talaga. Mag-umpisa. Lahat ng obstacles, lahat ng struggle na yun. Ako nagtitiyaga ako talaga ng araw. Maski 2 piso lang bayad sa akin, malabas ako. Wala na raw makakapantay sa naabot ng King of Comedy. Halos 300 pelikula. Top-rated comedy shows sa telebisyon. At mga award-winning na pelikula sa sariling production house. Ito ang mga pambato ni Dolphy sa mahaba niyang karera sa showbiz. Pero bago lumabas sa pelikula at telebisyon, unang nakita ang talento ni Dolphy sa pagsasayaw. Sa gitna ng mga air raid at kaguluhan noong gera, nabigyan ng break si Dolphy para sumayaw sa mga palabas na pinoproduce ni Fernando Poe Sr. sa ilang teatro sa Maynila. Yung kapatid ko, si Sonny, lumalabas sa Avenue. Makanta siya doon. Kami ng father ko, nagdadala ng pagkain sa kanya. Sabi ng father ko doon sa kay Benny, kunin mo itong anak ko, magaling sumayaw yan. Sabi, tinak nga, pinasayaw ako. Sumayaw naman ako. Sila raw dancers ang nagtuturoan ng mga uso noon. Tango, rumba, conga, foxtrot at iba pa. Naadik si Dolphy sa pagsasayaw, pero iba ang halina sa kanya nang pinapalakpakan at tinatawanan dahil natutuwa sa iyo. Pinasok niya ang comedy.
5 buwan nakipagkwentuhan si Bebeth Orteza kay Dolphy para mabuo ang biography ng Comedy King. Sa kanilang chikahan, tingin ni Bebeth, ang mga racket ni Dolphy bilang dancer ang naging training niya sa pagpasok sa comedy. Meron siyang timing. I think kung anong galing niya kasi sa music, sa pagsayaw, yung timing na yun, yung rhythm na yun ang ginagamit niya pag nagde-deliver siya ng jokes. Idolo ni Dolphy sina Pugo at Togo, ang sikat na comedy duo noon. Di niya akalain na makakatambal niya si Togo sa entablado nang magkasakit si Pugo isang gabi. Parang pagka ginagaya ko yung mga Chinese, yung intonation ng mga kanilang kwan. Tapos sabi nito, kailangan nila ng Chinese ngayon na parang titistigo sa isang drama. Kilabas ako, sabi, ikaw. Hindi, ayoko ka ako. Siyempre, hindi ako sanay mag-dialogue eh. Binigay sa akin yung dialogue, pero Chinese ko. Kumuela Kumuela nung testigo ko. Tinatawagan si Ginoong Golay. Tapos maliban sabihin niyo ang pangalan niyo. Oh, ikaw tawag lang kanina. Ngayon, tawag tanong pa uli. Bang ganun? Oo. Nabinyagang Golay si Dolphy at natali sa pagganap ng Chinese na karakter sa teatro. Ngumiti ang kapalaran nang ma-discover siya ni Pancho Magalona at dinala sa Sampaguita Pictures. Napasok nga ako. San Sulyap mo, tita. Ngayon. Sabi ni doktor, What yung pangalan mo? Sabi, maganda naman yung pangalan mo eh. Tama na yun ang pangalan mo, Dolphy. Isa lamang, Dolphy. Pagdating sa pagpapatawa, iba raw talaga ang tatak Dolphy. Matutuwa ka sa kanya kahit na sinong direktor, pinakikinggan niya kahit na yung bago. So naiiba yung karakter niya, naniniwala siya sa ganun. Ikaw, mas kikilang ka talaga. Hari ka na ka. Pero meron ka makikita, siyempre, pag tipong Dolphy movie, makikita mo yung laughter, tapos drama ng konti. Tsaka may sayawan. Gusto niya yun eh. Gusto niya yung masaya, may kantahan, mahilig siya ron. Meron siyang magic nung araw sa sobrang, yung narating ni Dolphy, ewan ko, parang national artist, dapat siya ata kasama na siya, no? Hindi, sobrang ano ni Dolphy noon, sobrang magic. Super, ewan ko kung ano yun. Kadating, kasama si Richard. Natukoy ni Bebeth ang magic na sinasabi ni Frank. Hindi lang galing sa pagpapatawa, kaya naging Dolphy si Dolphy. Kaya tumagal. Kasi I think, hindi ba, lagi naman natin sinasabi yung kung alam mo kung saan ka nang galing, alam mo kung saan ka pupunta, at kung paano ka pupunta ron. Palibasa, nang galing sa talagang pinakamababang antas. Nung papaakyat na siya, hindi siya nakalimot na kung saan siya nang galing. Pwedeng nanganganib ang buhay mo dahil sa hapon ka nagtatrabaho eh. Talagang pagka medyo nagkamali ka, jujuduhin ka niya, no?